Sayang ang papel, ang ink ng computer para lang sa kasinungalingan. Uulitin ko, hindi porke may litrato ka nakasama, ibig sabihin, kaibigan mo siya, kasundo mo siya, nagtatrabaho sa iyo. Yan yung Madriaga line eh. So akin, alam mo kasi ang epekto nitong nangyari kay Franco Mabanta is reputational damage. The fact na na-identify ka as extortionist, whether true or false, doon sa larangan ng political consulting, sa larangan ng pagiging online digital strategist, napakahirap yun. Pangalawa, siguro ang mahalaga sa akin sa punto ng taong bayan, maraming drama nangyayari, pero hindi natin nakikita yung video na 90 minutes. Ang akin, ipalabas niyo yung video and let the people judge kung talagang totoo. Mainit na issue. Ito bang nangyari kay Franco Mabanta ay sa tingin niyo po ba? Ano po ba ang inyong mabibigay na opinion dito? Kasi may nagsasabi na ito daw ay set up. Meron naman nagsasabi talagang nangyari ito, ngunit may mas malalim pang dahilan. Unahin na siguro natin si Attorney Trixie. Ano sa tingin mo ang pagdating dito sa issue ni Franco Mabanta? Ang tingin ko sa kasalukuyan, mahirap magbigay ng opinion kasi marami pa tayong hindi nakikita. Bukod pa dyan, umpisang-umpisa pa lang, ang naririnig natin ang kwento ng NBI. Ang unang bumungad sa atin, narinig natin, caught in the act. Pero ang sinasabi nila ay extortion. Now, extortion, hindi yun makikita sa revised penal code. Ang makikita ninyo ay grave coercion o kaya coercion. So pag sinabi kunwari na caught in the act, ibig sabihin, yung akto ng pag-threaten or pagpuwersa sa isang tao na gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin. So hindi naman natin nakita yon. So once ma-clarify natin ano ba talaga ang nangyayari dito, yung pagbibigay ng opinion medyo premature pa kasi ang nakikita pa lang natin isang side ng kwento. So sa tingin mo, attorney, hindi tama yung warrantless arrest na nangyari dito? Sa kasalukuyan, burden kasi ng NBI patunayan na sila po ay tama yung aresto na ginawa dito. Gayunpaman, pag nakita natin, halimbawa, mag-file sila ng bail, ma-legitimize kasi yung aresto. Pwede nilang erase yung illegality ng arrest sa trial, pero pwede kasi ngayon kung i-contest nila before mag-file ng bail, pwede nilang i-contest na illegal yung arrest. Kung hindi nila gagawin yon, later na sa trial yon. Ibig sabihin, mag-acquire talaga ng jurisdiction yung sa kaso nila. Kasi sabi mo wala yung ano ano Yung act. Oo, yung act na Well, kasi ang hindi natin nakikita. Kasi iba naman yung may nangyari at hindi natin alam, di natin nakikita. So, iintayin natin pag maliwanag na kung ano yung facts dito. Sa ngayon, I would advise caution kasi isang panig pa lang naririnig natin. Tapos, syempre, may tendency rin to get hype dahil walang kumukontra. I understand, may statement na si Mr. Mabanta, but syempre, limitado yung capability nilang sumagot. So, until such a time as medyo equal yung kanilang airtime, ako cautious muna. Wala munang, kumbaga, mahirap mag-hazard ng opinion sa panahon na hindi pa maliwanag yung fact. So for the meantime, hindi pa pwede mabigyan ng pagkakataon makapagsalita para naman naririnig din natin yung part nitong si Franco. Well, sa ngayon nakakulong siya, so hindi natin talaga siya naririnig. Paano siya nakapagbigay ng statement sa social media? Pwede naman kunwari, through your counsel, nakausap niya yung abogado niya, magsulat siya, pwede yung ilabas. Kaya lang kasi hindi niyo po ba nakikita na it's conflicting yung kanyang sinabi? Sinabi niya doon na kung may mangyari sa akin, ilabas niyo yung video. May nangyari na sa kanya, ba't di niya nilalabas? Sa pagkakaalam ko, well, it depends, di ba? Like I said, marami pa tayong hindi nakikita. Mai-explain yun later on. Paano kung bukas lumabas? Moot na itong mga katanungan ninyo. So, Regarding ano naman pang nangyayari? Regarding naman sa bail, attorney, kasi nagkakaproblema tayo sa bail, di ba? Kasi yung kay Sir Jason dapat bailable yon. So now,
itong kaso ni Mabanta, we know that extortion is bailable. Hanggang sa may exemption ba to? Considering na kung titingnan natin yung mga ebidensya na pinapakita ng NBI ngayon, like the recordings, and then yung mga statements ng NBI, hanggang nasaan na po ba tayo? Pwede ba siyang mag-bail or paano ba? Oo, bail is a matter of right, sabi sa saligang batas. So, ang exception dyan ay kung capital punishment and evidence of guilt is strong. So, kahit malakas ang ebidensya dito sa grave coercion or coercion, hindi naman siya capital punishment, so makaka-bail pa rin siya. Tingnan naman natin yung yung political optics nitong nangyayari. Mamalu, kasi ang tila pinupush ngayon, siyempre nung best friend nyo na si Yusek Claire, ito'y Duterte supporter. Anong masasabi niyo ho dito sa ganitong klaseng pagpapackage na naman nila? Siguro dun sa aking BFF, mali-mali na naman. Sayang ang papel, ang ink ng computer para lang sa kasinungalingan. Uulitin ko, hindi porke may litrato ka nakasama, ibig sabihin, kaibigan mo siya, kasundo mo siya, nagtatrabaho sa'yo. Yan yung Madriaga line eh. So akin, alam mo kasi ang epekto nitong nangyari kay Franco Mabanta is reputational damage. The fact na na-identify ka as extortionist, whether true or false, doon sa larangan ng political consulting, sa larangan ng pagiging online digital strategist, napakahirap yun. Pangalawa, siguro ang mahalaga sa akin sa punto ng taong bayan, maraming drama nangyayari, pero hindi natin nakikita yung video na 90 minutes. Ang akin, ipalabas niyo yung video and let the people judge kung talagang totoo. Kasi walang nakakakita ng 90 minutes video and until lumabas yun, kasi kung titingnan mo, ano ba yung environment nung lumabas ito? Yung environment na yan, patungo tayo sa pagboto sa impeachment sa House. Sa politika, parating pag may lumalabas, timing. No? May tinatimingan, may event na napakahalaga, o may event silang gustong iligaw ang taong bayan para nakafocus sila dito habang ito ay natutuloy. So, kung ito ay konektado sa impeachment, ilabas niyo yung video. Kasi pag linabas mo yung video, mastermind ba talaga? Kasi meron ng desisyon ang ombudsman na at ang Senado, no? Ang mastermind habot lamang kay Ko at kay kay Speaker Martin. So kung ganon, may naratibo na pinipresenta. Biglang pumutok ito. So again, in politics, timing is very important. When something happens, talagang sinet up yun. Itong nangyari kay Franco, anong sa tingin ninyo ang gustong ma-achieve nung pangyayari na to? For or against the impeachment or for or against Romualdez? Well, dalawang bagay yan. Pwedeng for or against the impeachment kung magsasalita si Speaker Martin Romualdez. No? Kung kunyari, dadating siya sa Lunes at boboto na ayoko ma-impeach ang Vice Presidente, that would be a vote that would probably rock the House of Representatives. No? Kung hindi siya dadating at he will allow the process, lakas NUCD pa rin siya at lakas ang bulto nung kinukunan ng boto, parang he will allow the existing narrative defined by Malacanang to go on. So, makikita natin na may labanan na nangyayari diyan. Kaya nga ako, ayokong husgahan si Franco, ayokong magsalita tungkol sa kanya. Ang pakiusap ko lamang, ilabas niya yung video. Paano kung hindi niya ilabas? May problema tayo doon. Kasi supposedly may problema rin tayo kasi naniniwala tayo sa nangyayari eh. Yung taong bayan ang liniligaw, no? May problema siya kasi ang claim niya may video, no? Ang problema ng taong bayan, paniniwalaan ko ba siya? At meron ba talagang 300 million? Kasi lahat 'yan will fall if the video is shown. And let the public judge. Kasi ang dami na nating alam. Pwede na nga tayong gumawa ng sarili nating video eh. Sandali, pero
matagal na po kayo sa politika eh. Possible ba ang 300 million? Na extortion? Oo. Alam mo, tataka nga ako bakit hindi ako nag-extort sa 30 years ko sa politika, eh, no? Mayaman na siguro ako. 300 million ba naman? 300 million, oo. Possible ba yan? Whether here in the Philippines or in other areas, ang politika may larong madumi at may larong tama. May larong mag-iisip ka, tama ako kayang gawin yan? At may punto na, inagrabyado ang aking kliyente, kailangan ko depensahan. So yun, nasa sarili mong muring, sa sarili mong paniniwala, ano ba dapat ang gawin ko? Pero ang politika, siguro sasagutin kita, ang politika madumi. Kung hindi tama ang prinsipyo mo sa buhay, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kung wala kang takot, mapapalulong ka. At marami na tayong nakita sa Pilipinas na nalulon dahil dyan sa mga gustong yumaman kaagad. Nalulong? Nalulong, oo. Oo, di ba? Nakuha ko, Maraming nalulong. Malulong alam ako, speaking of lulong, marami kasi ako nagbabasang comment ako kay Franco na Oo. hindi ko alam kung okay lang ba tanong to. Kasi may nagko-comment na Ako yan. gumagamit kaw kayo man kaya napalihap. Nalihap ba to? May alam ba kayo sa kuwan? Siguro yung mga ganyang usapan nasa personal na ng tao. There was a time noong magkabila kaming kampo na sinabi ko sa kanya, you take care of your family first. So, kung ano man yung sitwasyon niya noon, alam ko talagang ginamit niya yung buong lakas niya para maiayos yung buhay niya. So, hindi ko alam ngayon yung bumabalot na sitwasyon dito dahil nakakagulat.